Ang ebolusyon ng tao. Isang kwento ng pag-ibig, kapangyarihan, at pagbabago ng lahi. Sa paglipas ng panahon, nagbago ang mundo, at kasama nito, ang tao. Ngunit sa gitna ng ebolusyon, may iisang tanong na nananatili. Hanggang saan ang kaya mong baguhin, para mabuhay at magmahal? Huwag kalimutang mag-like, comment, at subscribe para sa susunod na kabanata. Pakinggan mula umpisa hanggang dulo para sa buong karanasan ng kwento. Kabanata 3361 hanggang Kabanata 3370. Kabanata 3361. Plano ni Hansen na lumabas para ipakita ang sarili. Nang lumitaw sina Burry Pathgod at Ancient Devil, mabilis niyang isinantabi ang ideya. Nagkasundo sina Burry Pathgod at Ancient Devil na kunin ang Gene Seed at ibigay ito kay Bauer. Sa loob-loob nila, ang tunay na iniisip nila ay tanging sila lamang ang nakakaalam. Kung lalabas si Hansen ngayon, at iisipin nila na hawak niya ang Gene Seed, mahirap hulaan kung ano ang maaaring mangyari. Ang aking kaawa-awang Bauer. Hindi pa nga niya nakikita ang kanyang tunay na ina. Say si Hansen. Nananatili siyang nagtatago, pinagmamasdan ang nangyayari sa labas ng lungga. Hindi alam ni Hansen kung ano ang iniwang mga bagay ng God Chaos Party Leader. Hindi niya alam kung para saan ang alinman sa mga ito. Batay sa mga mukha ni na Burry Pathgod at Ancient Devil, alam niyang may espesyal ang mga iyon. Bukod sa mga libreng bagay na dinala nila, may hindi bababa sa 100 item na naiwan sa nakatagong bulwagan. Basta kahit ilan lang sa mga ito ay may halaga, sapat na upang makahikayat ng tao na gumawa ng krimen para sa mga iyon. Nang may hinugot na espada at hinayla ang pamusad ng pana, tumingin si Ancient Devil sa labas ng bulwagan. Ancient Devil, saan ka pupunta? Tanong ng Big Sky Demon. Sabi ni Ancient Devil, ibinigay sa akin ng Mr. Leader ang karapat-dapat sa akin. Hindi niya sinabi na bibigyan pa ako ng iba, kaya hindi sa akin ang kunin iyon. Hindi niya pinansin ang kanilang reaksyon. Iniwan niya ang bulwagan at hindi hinawakan ang iba pang bagay. Mukhang malalim sa pag-iisip sina Burry Pathgod at Big Sky Demon. Hindi nila alam kung gusto lang umalis ni Ancient Devil ngayon at maghintay hanggang sila ay masaktan bago pumasok para kunin ang mga premyo o kung may natutunan siya na hindi pa natutunan ng iba. Hindi rin sigurado kung alam niya na hindi dapat hawakan ang mga bagay doon o kung ano. Tumingin si Big Sky Demon sa mga item sa bulwagan. Biglang tumawa siya at sinabi, tama si Ancient Devil. Ang Mr. Leader ay parang aking ina. Ibinigay niya sa akin ang lahat ng kaya niya. Kung hindi niya ibinigay sa akin ang mga item, hindi ko dapat kunin. Pwede mong panatilihin ang mga item kung gusto mo. Pagkatapos noon, bumalik si Big Sky Demon at iniwan ang bulwagan. Ngayon, si Burry Pathgod lamang ang nanatili sa loob. Mukhang mas maayos na ang sitwasyon, pero lihim pa rin siyang humahanga sa kanila. Sa isip niya, sina Ancient Devil at Big Sky Demon ay mahirap pakitunguhan. Natakot sila na baka may ginawa ang God Chaos Leader sa ibang mga item, kaya hindi nila ito inangahas kunin. Kaya nagdesisyon silang umalis. Sinadya nilang iwan ang mga bagay na iyon para kay Burry Pathgod, upang masubukan muna niya ang kaligtasan bago sila. Kahit kunin ni Burry Pathgod ang mga item at walang nangyari, hindi rin niya magagamit ang lahat ng mga ito ng sabay-sabay. Mukhang alam ni Burry Pathgod ang iniisip ni na Ancient Devil at Big Sky Demon, kaya malamig siyang umungol. Baka natakot kayo, pero hindi ako natatakot. Ano man ang makuha ko, wala nang iba ang makakakuha. Hindi nagatubili, kinuha ni Burry Pathgod ang legacy items. Ipinagmamalaki niya itong ginawa, pero sobrang maingat pa rin. Hinugot niya ang isang espada at maingat na tinusok ang isang wine barrel. Napaka-soft at maingat niya. Dahan daw ang inangat ang wine cask. Dumating ito sa harap ni Burry Pathgod. Wala nang iba pang nangyari. Ramdam ni Burry Pathgod ang malaking ginhawa. Pagkatapos ay kinuha ni Burry Pathgod ang natitirang mga item. Ang kanyang manggas ay parang walang katapusan na hukay kung saan kahit ano ay pwedeng ilagay ng walang kahirap-hirap. Sobrang maingat si Burry Pathgod sa pagkuha ng lahat ng ito. Makalipas ang kalahating oras, natapos niyang kolektahin ang lahat ng item at ipinasok sa kanyang manggas. Mister, walang kwenta na ilagay lang ang mga item doon. Bakit hindi mo hayaan akong gamitin ang lahat para mas makapagtrabaho ako para sa Little Master? Yumuko si Burry Pathgod sa Jade Statue. Kinuha niya lahat ng item at iniwan ang bulwagan kasama ang mga ito. Pag-alis ni Burry Pathgod, nagsara ang copper door. Naisip ni Hansen kung dapat ba siyang lumabas, pero sumuko siya sa ideya. Plano niyang umalis sa pamamagitan ng rat hole. Bago magsara ang pinto, narinig ni Hansen si Burry Pathgod na malamig na sumigaw, Big Sky Demon, alam kong gagawin mo ito. Kaagad pagkatapos, may narinig na nakakatakot na tunog ng pagkabagsak.
Ikinalog ni Hansen ang ulo. Kung ito ay noon, baka gusto rin niyang kunin ang kayamanan. Ngayon, hawak na niya ang Jinseed. Walang punto na ilantad ang sarili ng walang dahilan. Sinabi ng God Chaos Party leader na mahalaga ang item na iyon para sa buhay ni Bauer. Kung wala ang Jinseed, baka hindi mabuhay si Bauer. Ang gusto lang ni Hansen ay maibalik ng ligtas ang Jinseed kay Bauer at sana ay walang masamang mangyari. Pang! Lubos na nagsara ang copper door. Naghahanda nang umalis si Hansen nang biglang nakita niya ang Jade statue na nagkaroon ng misteryosong liwanag. Ang Jade statue, na nakapikit ang mga mata, ay muling bumukas ang mga ito. Dahil nandito ka, bakit hindi ka lumapit at makipagkita sa akin? Tanong ng Jade statue na may ngiti. Ang mga matang parang kristal ay nakatitig sa rat hole. Nagulat si Hansen. Malakas ito. Isa lamang itong natitirang bahagi ng kanyang kaluluwa, pero napagulo niya si Big Sky Demon at ang iba pa. Pinaniwala niya silang nawala ang Soul Remnant, pero nandito pa rin pala. Isa lamang itong natitirang bahagi ng kaluluwa, pero nagawa niyang mahanap ako. Mas mahusay siya kaysa kay Big Sky Demon at sa dalawa pa. Ubo. Nandoon si Ancient Devil. Ayokong ipakita ang sarili at istorbohin ang iba. Umubo si Hansen at lumabas sa rat hole. Yumuko siya sa harap ng Jade statue. Tiningnan siya ng Jade statue ng may interes. Ilang sandali pagkatapos, sinabi nito, magaling ka. Ano? Nagulat si Hansen. Hindi siya masyadong nakakaintindi sa sinabi ng Jade statue. Hindi niya alam paano sasagutin. Ikaw ang nag-alaga sa aking anak na babae, Hansen. Ikaw ba si Mr. Han? Hindi sumagot ang Jade statue kay Hansen. Ngumiti na lamang siya. Ako si Hansen, pero hindi talaga ako Mr. Sa harap ng pinakamakapangyarihang nilalang sa universo, ayaw ni Hansen magpakaabang. Gumawa ka ng mabuting gawa para sa aking anak, kaya, syempre, itinuturing kang mister. Dapat magpasalamat ako ng labis sa iyo. Matapos huminto sandali, sabi ng Jade statue, kung may hiling ka, maaari mong sabihin sa akin, at maaari kong tuparin. Bago makapagsalita si Hansen, commandant ang Jade statue. Ngunit isa lamang akong kaluluwa. Kung napakahirap, maaaring hindi ko matupad. Maraming itim na linya ang lumitaw sa ulo ni Hansen. Hindi niya inakala na ganitong uri ng tao ang God Chaos Party leader. Tinatrato ko si Bauer na parang tunay na anak, sabi ni Hansen. Wala akong hiling, pero may ilang tanong akong gusto kong sagutin mo. Maaari kang magsalita, tumango ang Jade statue. Bakit mo sinasabi na hindi mabubuhay si Bauer kung wala ang gene seed? At bakit kailangan niyang labanan ang taong iyon? Tanong ni Hansen tungkol sa pinakamahalaga sa kanya. Sa totoo lang, talagang kinaiinisan ni Hansen ito. Ang tinatawag na kapalaran ay isang kagustuhan lang ng matatanda na pinipilit sa kanilang mga tagapagmana. Bilang ina ni Bauer, hindi dapat pinasa ng God Chaos Party ang anak niya ng ganoon. Tumingin ang Jade statue kay Hansen ng may pagkagulat at sumagit. Si Bauer ay inalagaan mo. Ito ay kanyang kaligayahan. Isa rin itong swerte ko. Matapos huminto, sumagit ang Jade statue at sinabi, ayokong labanan ni Bauer ang taong iyon. Kung malalaman niyang anak ko si Bauer, hahanapin niya ng paraan para patayin siya. Bilang ina, gusto kong mabuhay ang aking anak ng masaya. Bakit ko pa siya ipapaglaban sa iba? Kabanata 3362. Bakit kailangan niyang patayin si Bauer? Gusto ni Hansen malaman kung bakit ganito ang sitwasyon. Tiningnan siya ng Jade statue at sinabi, hindi na iyon mahalaga. Kailangan mo lang malaman na hindi susuko ang Human Alpha kay Bauer. Kung wala ang gene seed si Bauer, hindi siya makakalaban sa Human Alpha. Ano man ang mangyari, siguraduhing maibigay ang gene seed kay Bauer para mabuhay siya. Huwag kang mag-alala, sagot ni Hansen na may katiyakan sa mukha. Dalhin ko ang gene seed at ilalagay ito sa kanyang mga kamay. Bukod dito, hindi ko hahayaan na saktan siya ng sinuman, kahit sino pa ang taong iyon. Umiling ang Jade statue at sinabi, malakas ka na, pero hindi mo kayang talunin ang Human Alpha. Si Bauer lamang ang makakagawa nito kapag natanggap niya ang gene seed. Sa unibersong ito, walang sino man ang makakalaban sa Human Alpha at magtatagumpay. Ito ang kapalaran ni Bauer. Kaya, kailangan mong mabuhay. Ibigay ang gene seed kay Bauer. Hanggang sa oras na iyon, kailangan mong magtiyaga. Sa unibersong ito, walang ganap na di matalo, di ba? Tanong ni Hansen. Dapat may paraan akong matalo siya. Kung hindi ko kaya mag-isa, maaari akong humingi ng tulong sa ibang elite. Hahanap ako ng paraan. Hindi ganoon kadali ang mga bagay, sabi ng Jade statue. Hindi mo alam ang Human Alpha, kaya ganoon ang pakiramdam mo. Tumahimik siya sandali, pagkatapos ay sumagit at sinabi, kung talagang gusto mong protektahan si Bauer, kailangan mong dalhin sa kanya ang gene seed.
Iyon ang pinakamalaking pagkakataon niya na mabuhay. Nakikita ni Hansen na ayaw pa ring ibunyag ng God Chaos Party leader ang detalye tungkol sa galit kay Human Alpha at alam niyang may mga bagay tungkol dito na hindi niya kayang sabihin. Kaya, nagpa siya siyang itigil ang pagtatanong. Nakita kong pumasok si Bauer sa 33 skies, pero hindi ako sigurado sa langit na pinasok niya, sabi ni Hansen pagkatapos tumingin sa Jade statue. Iyon ang pinakamalaking problema na kasalukuyan niyang hinaharap. Kung hindi niya mahahanap si Bauer, ang lahat ng nagawa niya hanggang ngayon ay magiging wala. Nasa 33 sky si Bauer. Masama iyon. Ang Geno tablet ay bumalik na sa pinagmulan nito. Kung naroon ang tunay kong katawan, mahahanap ko siya. Ngayon, isa na lamang akong natitirang bahagi ng kaluluwa. Wala akong magagawa. Ang pinakamasama dito ay ikaw at ang Big Sky Demon ay iniisip na baka si Chinshu ang Human Alpha, at nasa pinakamataas na potensyal ang kanyang lakas. Kung makita niya si Bauer ngayon, baka makilala niya ito. Hanggang sa alam ko, hindi gaanong maraming talento si Chinshu noong bata pa siya. Tanong ni Hansen na may kuryosidad, baka siya ang muling isinilang na Human Alpha. Bagamat malamang na nabura ng reincarnation ang mga alaala ng isang espiritu, ang mga taong kasing lakas ng Human Alpha ay dadalhin ang malakas na mensahe ng Jin kahit na muling isinilang. Hindi siya maaaring muling isinilang sa basura na hindi makakapractice. Kung hindi dahil sa pagbibigay ng dugo ni Qin Wonner kay Chinshu, hindi sana nakapapractice si Chinshu. Maaari ba ang isang taong iyon talaga ang muling isinilang na Human Alpha? Sabi ng Jade statue, normal iyon. Ako at ang ama ni Bauer ay may ginawa sa kaluluwa. Kahit siya ay muling isinilang, magkakaroon siya ng limitasyon. Hindi niya malalampasan ang huling yugto. Sa kanyang kapangyarihan, ang paglampas sa limitasyon ay isang usapin lang ng oras. Marahil sa buhay na ito, nalampasan na niya ang limitasyon at naging higit pa. Kung magagawa niya iyon, maaaring makumplito niya ang huling hakbang. Ang tanging makakalaban sa kanya ay ako, ang ama ni Bauer, at ang aming anak na may parehong Jin, si Bauer. Mukhang kalmado ang God Chaos Party leader, pero ramdam ni Hansen ang pagmamalaki niya kay Bauer. Hindi pwede na dalawa lamang ang genetika. Ginamit ni Bauer ang aking dugo sa kanyang kapanganakan, kaya dapat may bahagi ng aking Jin sa kanya. Iyon lamang ang iniisip ni Hansen. Hindi niya ito sinabing malakas. Hindi tumingin ang Jade statue kay Hansen. Wala rin siyang naramdaman na kakaiba. Nag-isip siya sandali, pagkatapos ay tiningnan si Hansen at sinabi, ngayon, ikaw lamang ang pag-asa namin na mahahanap si Bauer. Paano ko ito gagawin? Mabilis na tanong ni Hansen. May bahagi ka ng Jin ni Bauer sa iyong katawan. Maaari mong gamitin ang espesyal na paraan para i-activate ang Jin message na meron ka dahil sa koneksyon mo kay Bauer. Malalaman mo kung nasaan siya. Sa paggawa nito, maaari kang magkaroon ng malaking problema. Maraming pasanin sa katawan mo. Maaaring masira ang Jin message mo. Maaaring mabago pa ang Jin message mo. Hindi itinago ng Jade statue ang mga problemang ito. Kung wala ng ibang paraan, siguro kakailanganin ko talagang gawin ito, sabi ni Hansen. Bukod dito, kahit maramdaman ko si Bauer, hindi ko rin malalampasan ang mga barrier ng 33 skies. Hindi ko siya mahahanap. Hayaan mo akong ayusin iyon para sa iyo, sabi ng Jade statue. Ang kanyang kilay ay medyo basa ng do, at sinabi, ito ang huling bahagi ng aking kapangyarihan. Pagkatapos noon, mawawala na ako magpakailanman. Ikaw lamang ang aasahan ni Bauer. Huwag kang mag-alala. Sinabi ko sa iyo na hindi ko hahayaan masaktan si Bauer dahil anak ko rin siya tulad mo. Naalala ni Hansen ang isang bagay. Nagpa siya siyang magtanong, ikaw ba ang fairy ng White Jade Jing? Ngumiti ang Jade statue at sinabi, ang White Jade Jing ang ipinanganak ako kasama nito. Bagamat nahihinuha ni Hansen na ang God Chaos Party leader ay mula sa Geno Universe, nagulat pa rin siya nang marinig ang kanyang kumpirmasyon. Sa walang katapusang mga taon, may isang tao na nakapagpabagsak sa main at reverse universes at muntik nang sirain ang pamumuno ng God Spirit sa reverse universe. Isa iyon sa hindi pa nagagawa ng ibang tao. Gusto ni Hansen magtanong ng iba pa, pero ang spirit light ng Jade statue ay lumabas sa katawan nito. Pumasok ito sa noo ni Hansen. Nagresulta ito sa boses na narinig ni Hansen sa kanyang tenga. Wala na akong maibibigay sa iyo, pero naniniwala ako na gagawin mo ang lahat para tulungan si Bauer. Ngayon, ikaw lamang ang tanging mapagkakatiwalaan ko. Bago mo matapos ang kailangan mong gawin, mag-ingat ka. Ibigay ang Jin Seed kay Bauer. Kung makakita ka ng isang itim at isang puting Geno prototypes na pinagsama, iyan ang Human Alpha. Kung wala ang Geno prototype sa kanyang katawan, nangangahulugan iyon na nalampasan na niya ang limitasyon. Kayo ni Bauer ay kailangang maging higit na maingat kaysa dati.
Pagkatapos noon, pumasok ang spirit light sa noo ni Hansen. Ramdam niya na may malinaw na kapangyarihan na pumapasok sa kanyang utak. Ang katawan niya ay parang sumasabog na bulkan, at siya ay natutunaw sa gitna nito. Lahat ng kanyang mga selula ay naging steel juice. Dalawang Geno prototypes, isa puti at isa itim, pinagsama. Patuloy iniisip ni Hansen ang huling sinabi ng God Chaos Party leader. Ramdam din niya ang pangangailangan na isipin ang ultimate egg. Si Wu-Wei daw alpha rin ba ay human alpha? Nilikha ba ng God Chaos Party leader ang ultimate egg at iniwan para sa kanya at sa kanyang kaluluwa? Hindi pinahintulutan ng oras si Hansen na masyadong mag-isip tungkol sa lahat ng iyon. Ang spirit power ng God Chaos Party leader ay parang paputok sa loob ng bar aisles ng paputok. Sumabog ang gene messages ni Hansen, at isang bahagi ng kanyang gene messages ay pinalakas. Kabanata 3363. Nang mawala ang matinding pakiramdam, nagsimulang huminahon ang katawan ni Hansen. Hindi ito kasing delikado gaya ng sinabi ng God Chaos Party leader. Ang huling spirit power ng God Chaos Party leader ay nagbago ng bahagi ng kanyang mga gene. Hindi nito sinira ang kanyang gene messages. Matapos itong mabago, ang sense powers ni Hansen, na dati ay parang naroon pero hindi ramdam, ay naging mas malakas kaysa dati. Pinayagan itong maramdaman ni Hansen kung nasaan si Bauer. Ang sense power na iyon ay gumana lamang sa pagitan ni Hansen at ni Bauer. Ang iba niyang mga pandama ay hindi naging mas malakas. Ang sense power na iyon ay parang mas pinatibay na koneksyon sa pagitan ng kanilang mga gene. Hindi nagloko ang God Chaos Party leader. Ramdam ko si Bauer. Natutuwa si Hansen dito. Ramdam din niya na marahil ramdam na rin siya ni Bauer. Alam niya na papalapit siya sa kanya. Sabi ng God Chaos Party leader, matutulungan niya akong malaman kung paano maglakbay sa 33 skies. Sana naayos na niya iyon para sa akin. Tumigil si Hansen sa pag-aalinlangan. Yumuko siya sa Jade Statue at bumalik sa Rat Hole. Hindi na niya pinansin ang Big Sky Demon at ang iba pa. Binalikan niya ang daan na pinasok niya. Nakalapit na siya sa entrance kung saan naging problema ang Evil Godbeard. Sa pagkakataong ito, bago pa man lumapit si Hansen sa Evil Godbeard, umatras na ito. Para bang natakot sa isang nakakatakot na nilalang. Nagmadali itong umiwas sa kanya. Sumugod si Hansen palabas mula sa copper tablet at tumingin sa kalangitan ng Dust Sky. Pagkatapos, lumipad siya pataas. Pumunta siya sa kalawakan. Gusto niyang sirain ang Dust Sky barrier at maabot ang susunod na sky. Ramdam ni Hansen na nasa itaas niya si Bauer. Kahit hindi niya alam kung aling floor, alam niyang nasa itaas siya. Nang marating ni Hansen ang Dust Sky barrier, ramdam niya ang matinding presyon. Sinusubukan ng rule powers ng Dust Sky na supulan siya. Bigla niyang naramdaman ang kakaibang malinaw na mensahe na dumadaloy sa mga selula ng kanyang katawan. Pinagsama ng rule powers ng Dust Sky ang kanyang katawan at pinayagan si Hansen na dumaan sa barrier at maabot ang ika-11 sky. Ang ika-11 sky ay isang flower world. Puno ito ng mga bulaklak at baging. Maraming mga pulutong ng bees at butterflies ang lumilipad sa langit, nag-iipon ng nectar. Katatapos lang ni Hansen pumasok sa ika-11 sky nang maramdaman niya ang kakaibang kapangyarihan na dumarating sa kanya. Dahil sa kakaibang spirit power na nagpoprotekta sa kanya, hindi nakapasok sa kanyang katawan ang rule powers. Pinagsama ng spirit power na iyon, tinanggap siya. Talagang kakaiba ang leader ng God Chaos Party. Isang natitirang bahagi lamang ng kanyang kaluluwa ang gumawa nito, ngunit malinaw ang kapangyarihan. Hindi maiwasan ni Hansen ang puri. Sa katunayan, medyo napataka si Hansen sa natitirang spirit power ng God Chaos Party leader. Bukod sa lakas ng God Chaos Party, may isa pang dahilan kung bakit nangyari ito. Siya ang dating master ng Geno tablet. Siya ang nagdisenyo ng 33 skies. Walang ibang mas makakaintindi sa paraan ng paggalaw ng lugar kaysa sa kanya. Kahit hindi na siya master ng Geno tablet, nagamit pa rin niya ang bahagi ng kanyang kapangyarihan upang mapalayang makalibot ni Hansen sa 33 skies. Hindi tumigil si Hansen. Patuloy siyang umakyat sa mas mataas na lugar. Alam niya na wala si Bauer sa ika-11 sky. Nasa mas mataas na lugar siya, kaya doon patungo si Hansen. Patuloy na sinisira ni Hansen ang lahat ng barriers ng skies na kaya niya. Hindi mapigilan ng barriers ng 33 skies ang kanyang pagdaan. Pinagsama ang presensya ng spirit power sa bawat barrier. Ginawa nitong bahagi ni Hansen ang barriers, kaya madali siyang nakakalusot sa bawat isa. Ramdam ni Hansen na mas lumalakas ang presensya ni Bauer sa bawat sky na kanyang nararating. Masayang lumilipad patungo sa kanya si Bauer. Isang langit na lang ang naghihiwalay sa dalawa. Muling sinira ni Hansen ang barrier at narating ang ika-15 sky. Ngayon, ramdam na niya na malapit na si Bauer. Siyempre,
Bago pa man makita ni Hansen si Bauer, narinig na niya ang tinig ni Bauer sa malayo. Ipinahiwatig nito na papalapit na rin siya. Papa, hindi ako makapaniwala. Pagkatapos ng lahat ng ito, mukhang natagpuan na rin kita. Nang makita ni Hansen si Bauer, tumalon na ito sa kanya. Kasama niya ang isang lumilipad na isda at isang maliit na pusa sa kanyang ulo. Nang hinawakan niya ito, nagreklamo siya. Hindi ba kita sinabing maghintay ka sa kastilyo ng pamilya Feng? Bakit ka pumunta dito ng mag-isa? Dapat parusahan kita. Pagkatapos niyang sabihin iyon, itinaas ni Hansen ang kamay at marahang hinampas ang puwitan ni Bauer. Mataas ang itinaas niyang kamay, ngunit dahan-dahan lang ang hampas. Namula si Bauer. May matandang lalaki na nagsabi na nasa panganib ka sa lugar na ito. Sinabi niyang tulungan kita, pero malinaw na nagsinungaling siya. Ayos ka naman dito. Paano niya nagawa akong sampain? Sa susunod na makita ko siya, tataliin ko ang kanyang mga tainga. Nagulat si Hansen. Tiningnan niya si Bauer at tinanong, old liar. Ang ibig mong sabihin ba si Hansen Jinji? Opo, siya ang old liar, tumango si Bauer. Nagbago ang mukha ni Hansen. Iniisip niya, ano ang ibig sabihin ni Hansen Jinji? Bakit niya niloko si Bauer na pumunta sa 33 skies? Alam ba niya ang tunay na pagkakakilanlan ni Bauer? At sino ba talaga si Hansen Jinji? Curious pa rin si Hansen tungkol kay Hansen Jinji. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya sigurado kung tunay na pamilya niya ito. Bigla, tumalon ang puso ni Hansen. Mabilis niyang niyakap si Bauer at umalis sa lugar. Pang! Biglang bumagsak mula sa langit ang isang sinag ng apoy. Para itong tubig sa tagsibol, ngunit purong apoy ito. Umabot ito ng 30,000 feet sa langit at nagtapos doon. Hinawakan ni Hansen si Bauer. Tumingin siya sa isang direksyon. Nakita niya ang isang pulang nilalang na may pakpak sa likod. Para itong tigre. Ang buntot nito ay nagliliyab pa rin. Isa itong Break World Beast. Nakapwesto ito sa gilid ng bangin, nakatitig kay Hansen at Bauer. Paano mo nagawang pumasok sa aking ika-15 sky? May gusto ka bang mamatay o ano? Sumigaw ang Break World Beast. Ang kanyang ugong ay yumanig sa langit. Nilinlang nito ang buong sky. Nanginginig ang buong ika-15 sky dahil sa ugong nito. Para itong malaking lindol. Patuloy na sumasabog ang fire geyser sa lupa. Bawat isa ay nagbubuga ng 30,000 foot high na haligi ng apoy sa langit. Ginawang parang purgatory ang ika-15 sky. May kakaibang fire-like symbol sa noo ng Break World Beast. Nagkaroon ito ng resonance sa ika-15 sky. Patuloy na dumarating ang firepower sa Break World Beast, kaya mas nakakatakot ang presensya at aura nito. Kasabay nito, nagsimulang magliwanag ang 15th sky text ng Geno tablet. Para itong apoy na nagliliyab. Mas maliwanag ito kaysa sa text ng kahit anong sky. 15th Sky Leader, Ultimate Tail Fire Beast. Nakikita ng mga nilalang sa main at reverse universe ang Geno tablet, ngunit hindi nila alam kung ano ang nangyayari. Ilang araw lang nakalipas mula nang lumitaw ang leader ng ika-15 sky, ngunit muling nagliwanag ang pangalan niya. Hindi pa ito nangyari noon. Dati, ang mga leader ng bawat sky ay ang pangalan lamang ang nagliliwanag sa tablet kapag unang nakuha ang sky. Ngayon, kumikislap muli ang pangalan ng leader ng ika-15 sky. Ibig sabihin, may mahalagang bagay na nangyayari. Habang kumikislap ang ika-15 sky at ang pangalan ng leader nito, lahat sa 33 skies, na parang mga lapida, ay nag-usisa. Nakita ni Hansen ang isang singsing na nagniningning sa Geno tablet. Kung tama ang kanyang pagkalkula, alam niyang hindi mahirap sakupin ang ika-15 sky. Kabanata 3364. Boom! Nagniningning ang Geno tablet. Naglabas ito ng liwanag sa 4 na direksyon. Ipinakita nito ang isang purgatorio light na tanawin na winasak ng apoy. Isang pulang halimaw ang nakatayo sa sirang bangin sa dagat ng apoy. Itinaas nito ang ulo at umungol na parang kulog. Ang mga marka ng paso sa noo nito, na kumakatawan sa pagiging leader, ay nagniningning. Nakikita ng mga nilalang sa main at reverse universe ang tanawin. Kahit gaano sila ka-innocent, madaling nahulaan na ang malaking pulang halimaw ay ang leader ng ika-15 sky, ang Ultimate Tail Fire Beast. Ang ipinapakita ng Geno tablet ay ang ika-15 sky at ang nagliliyab na pulang kalangitan. Hindi nila naintindihan kung bakit nagpapakita ng ganitong pagbabago ang nagliliyab na pulang kalangitan. Kahit ang Geno tablet ay nagpapakita ng nagliliyab na pulang kalangitan. Napakabihira nito. Agad nilang nakuha ang sagot sa kanilang hinahanap. Iyon ay dahil may ilang tao sa anino ng Geno tablet. Isang binata ang humahawak sa isang maliit na batang babae, 5 o 6 na taong gulang. Hawak ng batang babae ang isang maliit na pulang pusa. May isang lumilipad na isda na may pakpak na umiikot sa kanya.
Hindi marami ang nakakaalam tungkol sa batang babae at sa dalawang alagang hayop, ngunit ang pagkakakilanlan ng lalaki ang nagpang-inag sa mga nilalang ng main at reverse universe, na sumigaw, Hansen. Bakit siya nasa ika-15 sky? Sa wakas, gagawa na ng galaw si Dollar. Sino ang nagsabing walang tao sa Geno Universe? Ano ang ginagawa niya sa ika-15 sky? Hindi ba dapat sinusubukan niyang sakupin ang isa pang sky at makuha ang upuan ng leader? Iyan ang ginagawa ni Dollar God. Maaari kang maging leader, pero hihintayin kanya na maging leader bago kanya patalsikan. Grabe, mukhang totoo ito. Napakalakas ni Dollar God. Dollar God, chill ka lang. Huwag mong takutin ang mga kalaban sa reverse universe. Patuloy ang usapan sa Geno Universe. Bilang pinakamalakas na leader ng Geno Universe, karamihan sa mga high races at low races ay sumusuporta kay Hansen. Ang as-asterisk hole na iyon. Lagi niyang pinapaisip ang lahat. Sa Space Garden, itinaas ni Hansen Yufei ang kanyang salamin at ngumiti. Si Qin Zuan, Tang Xinliu, at iba pa na nakakita kay Hansen at Bauer ay nakaramdam ng malaking ginhawa. Ngunit hindi nila makita si Wang Yuhang. Iyon ay nagdulot ng pag-aalala sa kanila. Pumunta si Wang Yuhang sa 33 skies upang hanapin si Hansen. Ngayon, lumitaw si Hansen, ngunit nawawala si Wang Yuhang. Sa universe ng mga kaharian, maraming tao ang nagsalita tungkol kay Hansen. Lalo na sa Qin Kingdom. Maraming nakakita kay Hansen sa Geno tablet, at lahat ay nag-alinlangan. Mas mabuti pa sigurong mamatay ang masamang opisyal na iyon sa 33 skies para hindi na siya makabalik at muling manayre sa Qin Kingdom, dasal ng isang tapat na opisyal ng Qin Kingdom habang nagsisipilyo ng ngipin. Pumunta si Sanmo sa 33 skies. Sinusubukan ba niyang kunin ang upuan ng leader? Excited na tanong ni Qin Bai habang hawak ang mangkok ng buto at tuloy-tuloy kumakain habang nanunood. Nag-alinlangan pa si King Qin. Hindi na siya gaanong malakas. Dahil wala si Hansen sa paligid, lumala ang kanyang katawan. Marahil hindi na siya tatagal. Gusto niyang gamitin ang relasyon ni Hansen at Qin Bai upang maging hari si Qin Bai, pero ayaw ni Hansen na utusan. Matatag ang kanyang kalooban at hindi sumusunod sa hangarin ng iba. Hindi siya mapagkakatiwalaan sa ganitong bagay. Kung katulad ni Teacher Jian si Hansen, iyon ay perpekto. Patuloy na naaalala ni King Qin ang kanyang lumang guro, si Jian Bugu. Sa Geno Hall at lahat ng God Halls, maraming God Spirits ang nakatutok sa laban. Mas alam nila ang nangyayari kaysa sa ordinaryong tao at nilalang. Ang Geno tablet ay kasing antas ng Geno Hall. Maaari rin itong pumalit sa Geno Hall bilang lugar para supulan ang sky. Ngayon, bawat leader sa 33 skies ay itinuturing na Diyos. Kung may pagbabago sa leader, magkakaroon ito ng malaking epekto sa hinaharap. Bukod dito, kasali na si Hansen sa laban. Gusto nilang makita kung gaano na siya kalakas at hanggang saan pa siya makakaya. Tumingin ang Godhall leader kay Hansen sa nagliliyab na pulang kalangitan. Sinabi niya sa sarili, malaki na ang improvement ng lalaking ito. Kaya ba niyang makalabas at makipagsagupa kay Qin Shu? Si Qin Shu, na bagong nabanggit ni Godhall leader, ay nanunood din sa laban. Lahat ng bagong leader ng mundo ay nanunood. Maraming leader ang hindi naintindihan na kahit makuha nila ang posisyon, maaaring hindi sila manatili bilang leader magpakailanman. Nang tumayo si Hansen sa harap ng Ultimate Tail Fire Beast, maraming kilos ang ipinakita ng Geno tablet. Ngayon, na-realize ng lahat na maaaring hamanin ang mga leader at mawala ang kanilang posisyon. Wala siyang sapat na kakayahan. Ang break world rate ng Ultimate Tail Fire Beast ay 75%. Paano kaya akalain ni Hansen na kaya niyang hamanin ito? Alam ng ilan na nakagawa ng ingay ang Ultimate Tail Fire Beast noon. Natakot nito ang buong sistema. Kahit pa higit sa 75% ang break world rate niya, walang silbi ang break world rate. Mapapatalo pa rin siya. Leader siya ng Burning Sky. Isa siyang Fire Break World Beast. May buffs pa mula sa pulang apoy na sky, pero hinahamon siya ni Hansen. May Death Wish yata siya. Isang nakakatakot na nilalang mula sa Chu Kingdom ang nag-ingay na nagpagimbal sa buong Chu Kingdom. Not bad. Ang pride ng Sky Leader ay hindi basta-basta hinahamon. Takot akong wala nang matira sa batang ito para ilibing. Maraming Break World Beasts mula sa universe ng kaharian ang nagsalita. Mula nang likhain ni Wu Wei Dao Alpha ang Wu Wei Dao Palace, nagkaroon ng pagkakataon ang mga tao na sakupin ang universe ng kaharian. Matagal nang napigilan ang mga gene races. Ngayon, nagbago iyon. Napakaraming life souls ang pumapasok sa gene races, kaya tumaas ang ranggo nila sa food chain at nag-evolve. Nagsimula silang magkaroon ng kapangyarihan para makalaban sa mga tao. Ang laban sa pagitan ng Ultimate Tail Fire Beast at Hansen ang nagpakita ng kapangyarihan ng gene races.
Handa silang ipakita ang kanilang lakas at takutin ang mga tao. May ilang tao na hindi natuwa, ngunit wala nang may lakas ng loob na magsalita para kay Hansen. Karamihan sa Qin Kingdom ay iniisip na masama si Hansen. Ang iba pang 6 na kaharian ay hindi rin maganda ang impresyon kay Hansen. Hindi sila tatangkang magsalita ng positibo tungkol sa kanya. Tanging ang Feng Family Castles, Feng Feifei Sisters at ang Zhao Family Sisters ang nag-aalala sa kaligtasan ni Hansen. Si Jian Bugu ay ginagawa ang karaniwan niyang gawain, inayos ang hardin na ginagamit ni Hansen at Bauer. Nang makita niya si Hansen sa video stream sa Geno tablet, huminto siya sa trabaho at tumingin sa langit. Pinalipad ng Ultimate Tail Fire Beast ang kanyang pakpak. Binuksan niya ang bibig, ngunit hindi sumabog ang apoy. Ang apoy, na parang walang katapusang dagat, ay pumasok sa kanyang bibig. Pumasok ito sa katawan niya. Dating hayop lang siya na may buntot na nagliliyab. Ngayon, ang buong katawan niya ay nasusunog. Nang hinihigop ang dagat ng apoy, mas lumakas ang apoy. Para siyang beast of fire na bumaba sa bangin. Natunaw ang bangin sa kanyang mga paa. Maraming steel juice ang tumulo. Hindi nakapagtataka na siya ay leader ng Sky. Sa Red Burning Sky Power Buff, tumaas ang break world rate ng Ultimate Tail Fire Beast. Nang makita iyon, namangha ang lahat. Kabanata 3365. Nasusunog ang katawan ng Tail Fire Beast. Ang mga mata nito ay naglalagablab na parang vortex ng lava. Tiningnan nito si Hansen na may napakalakas na aura. Pagkatapos, nagpakawala ito ng isang geyser ng apoy. Ang apoy ay kakaiba. Pagkalabas mula sa bibig ng Tail Fire Beast, pinaaktibo nito ang lahat ng fire elements sa universal cogwheels ng universo. Ang kapangyarihan ng apoy ang sumupil sa mga panuntunan ng lahat. Lumikha ito ng isang absolute fire rule seal. Ito ay isang ganap na break world power. Ang ganitong uri ng kapangyarihan ay magagamit lamang ng break world creatures na may break world rate na higit sa 70%. Malapit na ito sa isang ultimate aura. Habang bumabagsak ang kalangitan na puno ng apoy, pinalitan ng fire rules ang lahat ng patakaran. Sinunog ng apoy ang buong mundo. Hindi plano ni Hansen na umatras. Ginamit niya ang kanyang Jade Espen upang sirain ang mundo. Isang misteryosong Ice Jade Marking ang lumitaw. Nagtipon ito at naging isang Ice Jade Ball na nagprotekta kay Hansen, Bauer, at sa dalawang alagang hayop. 60% lang ang break world rate niya. Mukhang boring ang laban na ito. Ang mga break world beasts na nanunood kay Hansen ay nakita ang kanyang break world mark at napag-alaman na hindi siya lumilikha ng absolute Bisema. Lahat sila'y malamig na tumawa sa kanya. Isa lang itong layer ng kapangyarihan. May fire buff ang Tail Fire Beast mula sa nagliliyab na pulang sky, kaya mukhang matatapos agad ang laban. Pang! Ang apoy ay parang sakuna na bumabagsak. Inilibing nito si Hansen at ang kanyang Ice Jade Shield sa walang katapusang agos ng apoy na tila kayang supulan ang buong mundo. Ang buong nagliliyab na pulang kalangitan ay naging purgatorio ng apoy. Lahat ay natutunaw. Napakatakot ng tanawin na nanginginig ang lahat. Ang Tail Fire Beast ay parang Diyos na halimaw na may kapangyarihan sa apoy. Nakakakilabot ito kahit sa panunood lamang. Kung gusto nito, mukhang kaya nitong magpakawala ng sakuna at sunugin ang buong mundo kahit kailan. Sa susunod na sandali, natigilan ang lahat. Sa gitna ng walang katapusang purgatorio ng apoy, may isang icy light. Isang banal na anino ang lumitaw mula sa apoy. Nang mawala ang anino, makikita na ang nagliliyab na apoy ay nagyelo. Para itong ice statue na mukhang mga tentacle sa hangin. Paano ito posible? Maraming break world beasts ang namangha. Tiningnan nila si Hansen na parang hindi makapaniwala. Isang tao na may 60% break world rate ang nakikipagsagupa sa kalaban na may 70% break world rate. Sa kabila nito, ginagamit ng naunang elemento na mas mahina upang mapigil ang apoy na nilikha ng Tail Fire Beast. Napakahirap paniwalaan. Bagaman hindi totoong kapangyarihan ang break world rate, may pagkakaiba sa antas ng mga mandirigma. Bukod pa rito, mas mahina ang elemento. Mahirap paniwalaan na kayang talunin ng mas mahina ang mas malakas. Lumitaw ang pupils ng Tail Fire Beast na maliit. Umungol ito ng galit. Nagsimula ang apoy sa nagliliyab na pulang kalangitan na sumabog. Mas naging mabangis ang apoy na umatake kay Hansen. Si Hansen ay tila malamig. Malinis at yelo ang anyo niya. Hindi ito parang nilalang mula sa Earth. Nakipaglaban ng Ice Jade Power sa Fire Power. Pinaghati nito ang dalawang mundo. Isang pader ng apoy lang ang nasa harap ni Hansen. Ito ay Love Fire. Sa likuran niya ay isang nagyelong landas ng yelo at jade. Nagbanggaan ang dalawang kapangyarihan na may magkaibang antas. Walang makakapagpatunay kung alin ang higit, kaya tila natigil ang oras. Sa isang malayong planeta, may isang God Temple na yari sa metal. Malapit ito sa isang kagubatan at ilog.
Isang babae ang nakaupo sa ibabaw ng bato sa pampang ng ilog. Ang puting paa niya ay nakalubog sa tubig. Nilalaro niya ang tubig ng masaya. Malapit sa ilog, isang lalaking may puting buhok ang nagluluto ng isda sa apoy ng campfire. Hinawakan ng babae ang kanyang panga at tumingin pataas. Nakita niya ang tailfire beast na nakikipaglaban kay Hansen. Binuklat niya ang labi at nagsabi, "Anong tanga? Matagal na, at cold sutra lang ang naabot niya." Ngumiti ang puting buhok na lalaki. Isa siyang lalaki na nagpa-practice ng cold sutra. Swerte lang na hindi pa siya nasunog. Hindi madali ang mag-practice nito. Hindi natuwa ang babae. Kahit anong katawan ang mayroon siya, kung kinuha niya ang cold sutra ko, dapat pagbutihin niya ito. Tumawa lang ang puting buhok na lalaki at hindi nagsalita. Alam niya ang personalidad ng babae. Hindi niya ibig sabihin na hindi siya nasisiyahan sa laban ni Hansen. Gusto lang niya mas maging mahusay si Hansen. Anong tanga? Cold sutra ang gamit niya. Ano ang ginawa niya rito? Hindi niya man lang mapatay ang maliit na apoy. Pinagtatawanan niya ako. Nagreklamo ulit ang babae. Ngunit nang manti niyang sulyap ang mga mata, parang may ngiti sa labi niya. Tinanong ng puting buhok na lalaki, kung galit ka sa kanya, bakit hindi mo siya imbitahan dito? Baka matuturo mo sa kanya ang totoong cold sutra. Umiling ang babae at napabuntong hininga. Wala na itong silbi. Marumi na ang tubig. Mas mabuti na huwag na nating galawin. Hindi sumagot ang lalaki. Pagkatapos lutuin ang isda, ibinigay niya ito sa babae. Tinanggap ng babae ang isda at kumagit. Ipinagpatuloy niya ang panunood kay Hansen sa laban. Habang kumakain, sinabi niya, iba ang cold sutra na pinapractice niya. Iba ito sa cold sutra ko. Kahit na pinaikli ang proseso, gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag naabot niya ang ultimate level. Pareho lang na Gino Arts pero depende sa nagsasanay, sabi ng puting buhok na lalaki. Bukod pa rito, magkaiba ang lalaki at babae. Normal lang na magkaiba. Tiningnan ng babae ang lalaki at nagtanong, kung parehong umabot sa maximum, alin ang mas malakas? Siyempre, sa iyo. Sagot agad ng lalaki. Tila seryoso siya sa pagsagot. Huminga ang babae at nag-roll ng mata. Sinasabi mo ba ang totoo? Huwag kang magsinungaling. Tumawa ang lalaki. Sinasabi ko ang totoo. Kung malamig lang ang basehan, sa iyo mas malakas. Ngunit sa interes, baka maging mas kawili-wili ang modified cold sutra niya. Anong ibig mong sabihin na kawili-wili? Tanong ng babae, litong-lito. Hindi niya sigurado. Laging kawili-wili ang hindi kilalang bagay dahil sa walang katapusang posibilidad, sagot ng lalaki. Walang makakakita sa hinaharap para malaman ang kinalabasan. Kaya laging may pag-asa sa hindi kilala. May kakaibang ngiti ang lalaki. Nang sinabi niya iyon, nagpakita ng pagbabago sa power ng Burning Red Sky. Biglang lumiliit ang Ice Jade power ni Hansen. Ang Ice Jade Shield ay lumiliit rin. Nasira ang stalemate. Bumagsak ang masamang apoy at tinakpan ang banal na katawan ni Hansen. Namangha ang mga nanunood. Akala nila nakakuha na ng advantage ang Tailfire Beast at tinalo si Hansen. Labis ang excitement ng mga Break World Beasts. Sumigaw sila. Nakakatakot ang mga nilalang ng Geno Universe. Kung matatalo ang pinakamalakas na elite, wala silang tsansa. Okay lang ba sina Sanmo at Bauer? Tanong ni Chinbay, nag-aalala. Kabanata 3366. Habang ang damdamin ng lahat ay nasa kakaibang estado, may isang hindi pangkaraniwang pangyayari. Isang vortex ang lumitaw sa dagat ng apoy. Maraming apoy ang sumangga papunta sa vortex. Agad na nakita ng lahat ang banal na katawan ni Hansen na lumilitaw sa loob ng paikot-ikot na galaw. Medyo iba ito sa inaasahan nila noon. Hindi natunaw si Hansen sa kapangyarihan ng apoy. Sa halip, naging kakaiba siya. Ang labas ng kanyang katawan ay natakpan ng Ice Crystal Shield, ngunit ang shield ay naging kakaibang hugis, parang tornilyo o conch shell na nakabitin sa labas ng katawan ni Hansen. Pumasok ang malupit na apoy sa si conch shield. Sinunod nito ang hugis ng conch na parang tornilyo na umiikot papasok. Para bang maraming dragon ng apoy ang umiikot sa katawan ni Hansen at sumasayaw ng kakaiba. Patuloy na pumapasok ang apoy. Pinabilis nito ang fire vortex sa loob ng shield. Kinokontrol at nililimitahan ng Ice Jade power ang galaw nito. Ang lakas ng apoy ay nasupil. Nilikha nito ang kakaibang vortex. Hindi ito makalapit sa katawan ni Hansen. Tingnan natin kung gaano mo kakayanin. Nang makita ang eksenang ito, hindi huminto ang Tailfire Beast. Tumawa ito ng malamig at pinatindi pa ang apoy laban kay Hansen. Walang ibang laman ang Burning Red Sky kundi apoy. Paputulin nito ang si Conch Shell Shield ni Hansen. Tinamaan ng mas maraming apoy ang transparent na si Conch Shield. Ang buong conch ay naging pula, parang eskultura mula sa red crystal. Ang apoy sa loob ay pula at naglalagablab.
Ang mga flame ay puti at ginto ang kulay. Nagsimulang mag-alala ang mga nanunood. Akala nila matutunaw ang shield sa apoy. Ngunit nanatiling kalmado at matatag ang mukha ni Hansen. Bagaman delikado ang sitwasyon, hindi ito kasing delikado ng iniisip ng iba. Gumamit siya ng hollow structure ng White Ship Ferry upang hatiin ang ilang pipeline sa loob ng sea conch shell. Para bang isa lang ang apoy sa loob, ngunit nahati ito sa maraming landas. Ginamit niya ang self-impact power upang supulan ang apoy sa proseso. Siyempre, iyon ay unang hakbang lamang. Sa huli, hindi nais ni Hansen na kontrolin ang apoy. Nang maging purple at puti ang buong sea conch shell, nagningning ang malamig na liwanag sa mga mata ni Hansen. Inabot niya ang kanyang mga daliri. Ang sea conch shell ay lumutang at lumiit sa espasyo. Naging kasing laki ng marble ang sea conch sa kanyang kamay. Napakalakas ng pakiramdam ng suppression sa mini sea conch fire. Tiningnan ni Hansen ang tail fire beast at inilagay ang sea conch sa pagitan ng kanyang hinlalaki at gitnang daliri. Pinagpag niya ito patungo sa tail fire beast. Naramdaman ng tail fire beast ang nakakatakot na apoy sa loob ng sea conch, ngunit hindi natakot. Tumawa ito ng malamig at nagsabi, "Gagamitin mo ba ang kapangyarihang ito upang talunin ako? Napakakulang mo sa kaalaman kung iisipin mong posible ito. Kahit ipasok mo ang apoy mo dito sa max, dahil apoy pa rin ito, susunod ito sa akin. Kahit gaano ito kalakas, hindi nito ako masasaktan. Ang ginawa mo ay nakatulong lamang sa akin. At sapat na rin ito para patayin ka." Pagkatapos nito, pinaputok ulit ng Tailfire Beast ang isa pang nakakatakot na apoy. Plano nitong basagin ang sea conch at palayain ang undying suppression fire sa loob. Gagamitin niya ang apoy na iyon upang sunugin si Hansen. Nakakatakot ang kamangmangan. Anong tanga, may katawan at kapangyarihan lang. Matigas na tiningnan ni Hansen ang Tailfire Beast ngunit hindi kumilos. Pang! Tumama ang fire arrow sa sea conch. Ang kapangyarihan ng arrow ay nakipagsanib sa apoy sa loob mula sa labas. Biglang pumutok ang sea conch. Lumabas ang purple-white fire, nilibing ang lahat sa paligid. Nabasa ng apoy si Hansen at ang Tailfire Beast. Napakakulang ng kaalaman ng mga tao, sabi ng isang nakakatakot na Breakworld Beast, may paghamak sa ginawa. Gagamit siya ng suppressive fire para patayin ang Tailfire Beast. Hindi ba niya alam na ang leader ng Burning Red Sky, Tailfire Beast, ay Diyos ng apoy? Walang apoy ang makakasakit sa kanya. Iniisip ng marami sa mga malalakas na nilalang na maling kasanayan ang ginamit ni Hansen. Laban sa leader ng Burning Red Sky, walang silbi ang apoy. Ang suppressing fire ay hindi matatag. Bigla nitong pinakawalan ang nakakatakot na kapangyarihan, ngunit agad din itong nawala. Nang masupol ang purple at puting apoy, nakita ng lahat ang nangyayari sa labanan. Nakatayo pa rin si Hansen sa lupa, hawak si Bauer. May sea conch shield sa labas ng kanyang katawan. Ginabayan nito ang apoy upang umikot sa loob. Nabawasan nito ang kalahati ng impact ng pagsabog. Habang nasa ere, ang Tailfire Beast ay puno ng butas. Ang dugo nito na parang lava ay sumasabog palabas. Ang mga mata nito ay nagkaroon ng usok na butas. Paano yun posible? Maraming nakakatakot na nilalang ang hindi makapaniwala. Napatawa si Tang Xinliu at nagsabi, tipikal. Mukhang mababa talaga ang intelligence ng mga tanga ng Breakworld Beasts. Wala ba silang alam? Hindi ba nila naiintindihan ang bullet theory? Ang totoong nakamamatay na apoy ay hindi ang enerhiya ng pagsabog. Ito ay ang mga substansya na itinutulak ng enerhiya. Labing dami ng dugo na parang lava ang lumabas sa Tailfire Beast. Umungol ito, gustong gumawa ng isa pang incendiary storm. Habang umuungol, bumagsak ang katawan nito. Lumabas ang dugo sa bawat butas. Para bang sabay-sabay na sumabog ang napakaraming bulkan. Boom! Boom! Bumagsak ang higanteng katawan ng Tailfire Beast. Nalubog ito sa dagat ng lava. Habang nagmamasid ang maraming nakakatakot na nilalang, lumipad ang isang liwanag mula sa lava at lumapit kay Hansen. Isang misteryosong spell ito. Ito ang markang nasa noo ng Tailfire Beast bago. Kinakatawan nito ang kalooban ng Burning Red Sky. Ito ang marka ng leader ng kalangitan. Ngayon na lumitaw ito kay Hansen, naunawaan ng lahat ang nangyari. Pinalitan na ni Hansen si Tailfire Beast at naging bagong may-ari ng Burning Red Sky. Breakworld Beast Haunted, Ultimate Tailfire Beast. Found Breakworld Gene. Isang announcement ang narinig sa utak ni Hansen. Tiningnan ni Hansen ang marka ng leader sa langit. Inangat niya ang kamay at hinayaang lumitaw ang marka sa kanyang palad. Naging bahagi ito ng kanyang balat. Nang matapos ang lahat, nagwala ang apoy ng Burning Red Sky. Ngunit hindi ito sinadya upang saktan si Hansen. Para bang naglabas ng fireworks ang kalangitan at lupa bilang papuri. Parang ipinagdiriwang ang pagsilang ng bagong fire leader. Nagtapos ang video stream ng Geno Tablet.
May bagong ranking sa leaderboard. Patuloy na nagniningning ang mga pangalan sa 15th Sky. Ngunit wala na ang pangalan ng Tailfire Beast. 15th Sky Leader, Hansen. Nagniningning ang linyang iyon sa main at reverse universe. Nakakuha ito ng atensyon ng maraming nilalang. Lahat ng lahi sa Geno Universe ay natuwa. Sa wakas, may isang nilalang mula sa Geno Universe na nakakuha ng leader na upuan. Ginawa ito sa pamamagitan ng pagpatay sa dating leader. Lahat ng nilalang sa Geno Universe ay natuwa rito. Ang nakakatakot na lalaki, 60% lang ang break world rate niya, at isang simpleng skill lang ang ginamit niya para madali ang patayin ang Tailfire Beast. Maraming break world beasts ang naguluhan. Ipinakita ng laban ni Hansen sa maraming mahihinang break world beasts na may pag-asa silang maging mas mahina ngunit kaya pa ring talunin ang malalakas. Alam din nila na hindi nila basta magagawa ito tulad ng ginawa ni Hansen. Kabanata 3367. Hinukay ni Hansen ang sirang katawan ng Tailfire Beast. Puno ito ng sugat, ngunit kristal na jade pa rin ang hitsura. Ang laman nito ay parang pulang nasunog na bakal. Kitang-kita kung gaano ito kalakas. Matapos makuha ang Break World Gene, ibinigay niya ang patay na katawan sa maliit na lumilipad na isda at sa small cat. Nilunok ni Hansen ang Break World Gene. Ang Tailfire Beast ay isang Break World Beast na may Break World rate na 75% pataas. Nadagdagan nito ang Break World Gene tali ni Hansen ng 8, kaya't hindi rin masamang gantimpala ang natanggap niya. Bauer, ito para sa'yo. Dinala ni Hansen si Bauer sa isang no man's land. Ginamit niya ang kapangyarihan ng Burning Red Sky Leader upang itago ang mga batas ng Burning Red Sky. Inabot niya kay Bauer ang Gourd Seed. Namuligot ang mga mata ni Bauer nang makita si Hansen at ang Gourd Seed na inaalok sa kanya. Naguluhan siya at nagtanong, "Tatay, ano ito? Bakit parang pamilyar sa akin ang bagay na ito? Nakita ko ito sa isang gourd vine. Galing ka sa gourd, kaya baka may kaugnayan ito sa'yo." Hindi sinabi ni Hansen kay Bauer ang tungkol sa dating leader ng God Chaos Party. Kahit wala na ang kaluluwa ng God Chaos Party leader, baka masaktan si Bauer kung malalaman niya ang lahat. Mas mabuting huwag na lang magsalita. "Salamat, tatay." Masayang tinanggap ni Bauer ang Gourd Seed. Ang Gourd Seed, na mukhang ordinaryo sa kamay ni Hansen, ay nagpakita ng kakaibang pagbabago sa kamay ni Bauer. Parang nabuhay ang buto. Lumaki ito ng mabilis at naging gourd vine na pumapalibot kay Bauer. Hindi nakialam si Hansen. Pinanood lamang niya. Kung gagawa ng masamang aksyon ang gourd vine kay Bauer, gagawin niya ang lahat para sirain ito. Habang sinasakop siya ng gourd, mukhang masaya si Bauer. Patuloy na lumalaki ang gourd vine. Parang isang buhay na bagay na kayang lumago at maging armor na pumapalibot sa katawan ni Bauer. Nang mabuo ang vine armor, nagsimulang mamatay ang gourd vine. Ang mga dahon ay parang alikabok na nahuhulog at kumakalat. Ang mga berdeng vines ay natuyot, nagbago mula dilaw tungo sa kayumanggi, at mula kayumanggi tungo sa kulay abo at itim. Habang nagbabago ang vine armor, naging gray vine armor ito. Perpektong bumalot sa maliit na katawan ni Bauer. Mukha itong napakadelikado, parang ginawa ayon sa sukat niya. Sinubukan ni Bauer na gumalaw kasama nito. Hindi naapektuhan ng vine armor ang kanyang paggalaw. Napakagaan nito. Ang vine armor na ito ay kawili-wili. Parang naririnig ko ito. Iwinaksi ni Bauer ang kanyang kamay, at umikot ang vine armor sa paligid nito. Naging vine hammer ito. Patuloy na nagbago si Bauer. Ang vine armor ay nagiging anuman ang gusto niya. Naging kutsilyo, sibat, espada, o latigo. Kaya rin itong maging gatling gun. Namangha si Hansen. "Bauer, tigilan mo na ang laro," sabi ni Hansen. "Tingnan natin kung talagang gumagana ito." Hindi niya naramdaman ang espesyal na kapangyarihan sa vine armor. Ang naramdaman niya ay presensya na kahawig ng Black Crystal Armor, ngunit may kaunting pagkakaiba. Hindi alam kung anong uri ng kapangyarihan ang nasa loob nito. Ito ay iniwan ng God Chaos Party leader para sa kanyang anak na babae. Malamang espesyal ito, kaya't hindi makapaghintay si Hansen na makita ang tunay na kapangyarihan ng Vine Armor. Huminto sandali si Bauer at nag-isip. Pagkatapos, ginawa niya ang Vine Armor na malaking Vine Hammer at pinukpok ang isang bato sa tabi niya. Pang! Tumama ang Vine Hammer sa malaking bato at umalangaw-ngaw ang tunog. Namuligot ang mga mata ni Hansen. Hindi siya namuligot dahil sa lakas ng Vine Hammer. Hindi natamba ang bato, umalon ito pabalik sa hammer. Natamba si Bauer at nahulog sa kanyang ulo. Napalingon ang kanyang maliit na ulo, at naging hilo siya. Grabe! Mukhang niloko tayo ng God Chaos Party. Bakit iiwan nila ang ganitong walang kwentang bagay sa anak nila? Natawa si Hansen. Alam ni Hansen na may mali.
Hindi iiwan ng God Chaos Party leader ang ganap na walang silbing bagay para sa anak niya. Iwinaksi ni Bauer ang kanyang ulo, tumayo, at medyo nagalit. Itinaas niya ang hammer at pinilit mas maraming lakas upang mabasag ang bato sa harap niya. May tunog na, pang. Muli, hindi nataman ang bato. Lumipad ang vine hammer mula sa kamay ni Bauer, tumalbog sa lupa ng ilang beses at tumigil. Namangha sina Hansen at Bauer. Ito ang unang pagkakataon nilang makita ang ganitong walang silbing sandata. Kung hawak ni Bauer ang isang ordinaryong bakal na espada, may hahati ang bato sa dalawa. Ngunit ang vine hammer ay hindi man lang nakagawa ng marka. Hindi napigilan ni Bauer at tinawag ang vine hammer pabalik. Ginawa niya itong kutsilyo, espada, sibat, at trident. Sinubukan ng lahat ng anyo, ngunit pareho lang ang resulta. Ang dating makapangyarihang vine ay hindi makasire sa bato. Ano ba ang nangyayari sa bagay na ito? Alam ni Hansen na maaaring hindi pa natutuklasan ni Bauer ang tamang paraan, kaya't pinapasok niya ito para pag-aralan sa ibang pagkakataon. Galit na itinapon ni Bauer ang vine sa lupa, ngunit muling pumapalibot ito sa kanya at naging vine armor na bumabalot sa kanyang katawan. Bauer, bumalik ka. Huwag pumasok sa 33 skies muli nang walang pahintulot ko. Kinuha ni Hansen si Bauer, small cat, at ang maliit na lumilipad na isda, at inihanda silang ilabas sa 33 skies. Bilang leader ng Burning Red Sky, kaya niyang ilabas ang mga tao sa Burning Red Sky anumang oras, ibig sabihin, kaya rin niyang umalis. Bago umalis si Hansen, biglang lumitaw ang nakakatakot na presensya sa Burning Red Sky. Ang suppression ay parang impyerno. Para itong dagat, sumaikop sa buong Burning Red Sky. Nagbago ang mukha ni Hansen. Hindi niya makita kung sino ito, ngunit napakalakas ng presensya. Hindi niya ito madalas makita. Ang kapangyarihang ito ay nagpapakita na ang nagtataglay nito ay hindi ordinaryo. Nang makita ni Hansen kung sino ang dumating, nagbago ang kanyang mukha. Maaaring sabihing mukhang napakaglam nito. Isang gintong liwanag ang bumaba mula sa langit. Isang blonde na babae na nakasuot ng puting royal na damit ang lumitaw. Parang isang anghel na bumababa sa lupa, parang isang banal na diyosa mula sa godly realms. Nakilala ni Hansen siya. Siya ang blonde na Warner, ngunit naibalik niya si Warner sa black hair variant noon. Hindi niya alam kung bakit blonde ulit siya. Nang makita ang blonde Warner at ang malamig nitong mga mata, alam ni Hansen na nasa panganib siya. Chinshu? Ang tarantado. Pinabalik niya si Warner bilang malamig, killing machine ulit. Hindi ba niya alam na pinakamasaya si Warner kapag itim ang buhok? Alam ni Hansen na may ginawa si Chinshu para gawing blonde muli si Warner. Labis siyang naiinis. Kasabay nito, hindi naligtas si Hansen. Sabi ni Mr. White, makakaranas ako ng malas sa 33 skies. May kaugnayan ba ang sakunang iyon sa pagdating ni Warner? Kabanata 3368. Ang blonde na Warner ay hindi nagpakita ng kahit kaunting emosyon. Para bang hindi niya alam paano ito ipakita. Napakalamig ng kanyang mga mata. Para bang wala siyang nakikita. Nang tumingin siya kay Hansen, para bang hindi man lang nakatuon ang kanyang pansin sa kanya. Warner. Maingat na tinawag ni Hansen ang kanyang pangalan, ngunit nakita niyang nanatiling walang emosyon ang mukha ni Warner. Alam niya na hindi siya gusto ng blonde Warner gaya ng black-haired Warner. Pinalilibutan ng gintong apoy ang katawan ni Warner. Diretso ang kanyang blonde na buhok. Mula sa isang anghel na diyosa, naging nakakatakot na demonyang babae siya. Namangha si Hansen. Ngayon, ibang-iba ang itsura ng blonde Warner kaysa dati. Ang kapangyarihang hawak niya ay ang reverse super god spirit body na hindi pa nagawang sirain ang mundo. Sa loob ng kanyang reverse super god spirit body, naramdaman ni Hansen ang isang pamilyar na kapangyarihan, isang kapangyarihan na kahawig ng black crystal armor. Tiningnan ni Warner si Hansen. Itinaas niya ang mga braso, para bang humahawak ng blade ng hatol, at agad na sinaksak si Hansen. Lumabas ang gintong apoy mula sa kanyang mga braso na parang isang blade. Nang ito'y tumama, parang gintong parusa ito. Biglang sinira ang lahat ng mga batas at tumama sa ulo ni Hansen. Hawak ni Hansen ang Inch Grey Sword at ginamit ang kanyang Xenogeneic Battle Body. Tumama ang talim ng Inch Grey Sword sa gintong liwanag ni Warner. Nagdulot ito ng nakakatakot na sonic boom. Mahigpit na hinawakan ni Hansen ang kanyang Inch Grey Sword, ngunit na itulak siya pabalik nang ang kanyang mga paa ay hamati sa lupa, lumabas ang isang trench na mahigit 100 milya ang haba. Nagbago ang mukha niya. Warner. Anong ginawa ni Chinshu sa'yo? Malinaw sa kanya na ang huling atake ni Warner ay hindi lang kapangyarihan ng reverse super god spirit body. May kapangyarihan ito ng black crystal armor.
Sa tulong ng Black Crystal Armor, hindi pa man nasasira ang mundo ng Reverse Super God Spirit Body ni Warner, ngunit ang kanyang lakas sa labanan ay mas nakakatakot kaysa kahit anong Break World creature. Kahit buhay pa ang Tailfire Beast, hindi ito kayang harapin ang kapangyarihang ito. Hindi nagsalita si Warner. Nag-teleport siya sa harap ni Hansen na parang killing machine at muling sinaksak siya. Pumutok ang katawan ni Hansen sa Xenogeneic Battle Body Power. Kumikislap ang Inch Grey Sword. Ginamit niya ang lahat ng kanyang lakas upang labanan si Warner, ngunit halos tiyak na matatalo siya. Ginagamit ni Warner ang kanyang kapangyarihan sa pakikipaglaban. Ang ganitong uri ng labanan ay lampas sa kayang harapin ng katawan ni Hansen. Wala kahit sino ang makakakuha ng kalamangan. Ang kanilang labanan ay umabot sa puntong hindi na kailangan ng utak para mag-isip. Patuloy na nagtatawid ang Sword Lights at Gold Lights. Kahit pareho ang gamit na kasanayan, hindi mas malakas si Hansen kaysa kay Warner. Malinaw na disadvantage siya. Ngunit mas magaling ang kasanayan ni Hansen. Kahit hindi man siya manalo, ginagamit niya ang lahat ng kakayahan para hindi tuluyang matalo. Napapanatili niya ang laban, ngunit ramdam ni Hansen na patuloy na lumalakas ang kapangyarihan ni Warner sa bawat segundo. Parang ang buong katawan niya ay naliligo sa banal na gintong liwanag. Bawat pulgada ng kanyang katawan ay naglalabas ng banal na liwanag. Sa bawat pagtama ng kanilang atake, mas lalo pang lumiwanag ang kanyang katawan. Anong ginawa ni Chinshu sa kanya? Bakit hawak ng katawan niya ang kapangyarihan ng Black Crystal Armor? Tanong ni Hansen. Alam niya na kamangha-mangha ang Black Crystal Armor, ngunit hindi niya alam paano ito gamitin at kunin ang kapangyarihan nito. Noong pag-aari ni Hansen ang Black Crystal Armor, ang tanging paraan para mag-engage sa Xenogeneic mode ay sa pamamagitan nito. Isang kakaibang bagay ang napansin niya, mukhang gumagana ang Black Crystal Armor para sa Xenogeneic creatures at gene races, ngunit hindi ito gaanong nakakatulong sa tao. Kahit lunukin man niya ito, hindi siya natutulungan sa evolution. Ang tanging benepisyo nito ay sa pag-practice ng Story of Genes, at iyon lang. Kung ang Black Crystal Armor ay iyon na nabanggit ng God Chaos Party Leader, bakit magagamit ito ni Chinshu? Talaga bang siya ang human alpha na nabanggit ng God Chaos Party Leader? Hindi lubos na naintindihan ni Hansen. Dong! Nablock ni Hansen ang sumunod na saksak ni Warner. Naitulak siya pabalik sa hangin, hawak ang Inch Grey Sword na nanginginig. Napakalakas ng huling tama. Sa ilang minutong labanan, ramdam ni Hansen na lalo pang lumalakas ang kapangyarihan ni Warner. Patuloy ang pag-accelerate ng kanyang lakas. Bauer, hintayin mo ako dyan. Pinalayo ni Hansen si Bauer. Kailangan niyang gamitin lahat ng kanyang kapangyarihan para sa laban na ito. Kung hindi, maaaring matupad ang prediksyon ng sakuna. Itinapon ni Hansen si Bauer sa tabi. Kasama niya ang maliit na lumilipad na isda at small cat. Sumakay si Bauer sa malaking bersyon ng maliit na lumilipad na isda, hawak si small cat habang nanunood. Hawak ni Hansen ang Inch Grey Sword gamit ang parehong mga kamay. Para bang lumalawak ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng kanyang mga mata, ang buong mundo ay nagiging komposisyon ng iba't ibang bagay. Ginagamit niya ang kanyang espada tulad ng kutsilyo gamit ang Under the Sky Knife skills. Ang lahat ay nagiging parang chess piece sa ilalim ng Sky Knife. Isinuko ni Hansen ang reaksyon sa laban. Ang kanyang utak ay umiikot ng mabilis. Espada at tao, tao at lupa, lupa at langit, lahat ay nagiging isa. Ginagamit niya ang sarili bilang base upang maapektuhan ang buong sitwasyon. Mukhang magulo ang knife skills ni Hansen. Hindi talaga hinahanap ng kanyang sword ang mahihinang puntos ni Warner. Ang mga galaw at bakas ay mukhang kakaiba. Akala ng isang karaniwang tao, naglalaro lamang si Hansen. Ang knife skill na ito ay nasa 33 skies. Pinanood ni Chinshu at sinabi, kawili-wili ang knife skills, ngunit ang knife na ito ay makakapag-block lang ng isang beses. Hindi niya kayang talunin si Warner. Ang aming alitan ay mas mainam resolbahin sa pamamagitan ng partisipasyon ni Warner. Habang nagsasalita, pinanood ni Chinshu ang kaliwang kamay ni Warner. May suot siyang black crystal ring sa kanyang kaliwang pinky. Naglalabas ito ng misteryosong liwanag. Gitna ng mid-swing, hindi alam ni Hansen kung ilang beses na siyang sumaksak. Biglang naitulak siya pabalik at umalis sa battleground habang ang kanyang sword ay patuloy na sumusuntok. Boom! Sumabog ang mga apoy ng burning red sky. Walang katapusang apoy ang nagsimulang magwasak. Naging iba't ibang fire knives na walang patid na pumupunta kay Warner. Naglaho ang mga mata ni Warner sa ginto. Lahat ng fire knives ay naging gold light air. Ngunit sobra ang dami ng fire knives. Ang langit at lupa ay naging ilog ng apoy na patuloy na sumusunod kay Warner. Ang mga napinsalang fire knives ay mabilis na bumalik upang patuloy na atakihin siya. Naabot na ng knife skills ni Hansen ang maximum.
Ang karapatan bilang Burning Red Sky Leader ay na-maximize na rin. Isang Infinite Fire Knife River ang walang tigil na umatake. Kahit si Warner ay unti-unting nawala ng grounding sa gitna ng ilog ng knives. Ang gintong liwanag niya ay humina. Nang makita ni Hansen na humina ang gintong liwanag ni Warner, lalong nagwala ang Fire Knife River. Hindi maganda ang pakiramdam ni Hansen sa araw na iyon. Ramdam niya ang pagka-restless, ngunit hindi niya alam kung saan nanggagaling. Katcha! Isang Fire Knife Air ang sumaire sa gintong liwanag na bumabalot kay Warner. Naputol nito ang balikat ni Warner. Kabanata 3369. Dugo ang laganap sa paligid. Ang makinang na Diyos ang katawan ni Warner ay may maliit na marka ng dugo. Biglang bumuhos ang mga Fire Knife Airs mula sa langit at lupa upang sirain ang gintong liwanag na bumabalot sa katawan ni Warner. Maraming knife airs ang tumaga sa kanyang damit, nag-iwan ng maraming maliliit na marka sa kanyang katawan. Bagamat hindi naman malalim ang sugat, napakarami ng knife airs. Patuloy na bumuhos ang mga knife airs, dahilan upang maranasan ni Warner ang maraming matitinding tama. Habang tumatagal, lalo siyang nagiging sugatan. May dugo sa kanyang puting damit na parang panlalangkar, na para bang mga bulaklak ang hugis. Nang makita ni Hansen na napapasubali ang Super God Spirit Body ni Warner, nakaramdam siya ng kaunting pagkabalisa. Nang hindi man lang siya mag-isip, napansin niyang mas mahigpit niyang hinawakan ang Inch Grey Sword. Pinanood niya si Warner, umaasang makakita ng paraan. Bago pa man makakita si Hansen ng anumang bagay, parang nasingaw lang ang katawan ni Warner. Dumaan ang Fire Knife Air sa kanyang katawan. Dumaan ang anino ni Warner sa dagat ng apoy at muling lumitaw sa harap ni Hansen. Lahat ng sugat niya ay gumaling, at maayos ang kanyang damit. Parang hindi siya nasaktan. Isang kamay na parang kutsilyo ang bumaba. Ang anino ni Warner ay muling naging solid, ngunit handa na si Hansen. Inikot niya ang Inch Grey Sword at sinalubong ang kamay ni Warner. Dong! Nagbanggaan ang Inch Grey Sword at kamay ni Warner. Hindi mapuputol ng Indestructible Inch Grey Sword ang manipis na jade hand ni Warner na may hawak na gintong liwanag. Sa kanilang pagtama, naglabas ito ng tunog na parang gintong jade. Naramdaman ni Hansen ang isang hindi mapigil ang puwersa na mabilis na papunta sa kanya. Naitulak ang kanyang katawan pabalik sa espasyo. Napunit ang kanyang damit at naipakita ang kanyang kalamnan. Ang puwersang iyon ay mula sa Super God Spirit Body. Nag-aalab ang mga mata ni Hansen. Tiningnan niya si Warner na may aninong hindi naiiba sa kanyang Super God Spirit Body. Hindi ito mula sa Reverse Super God Spirit Body. Hindi pa nasa Syra ang mundo ni Warner, paano niya nagagamit ang Super God Spirit Body power. Hindi maintindihan ni Hansen. Hindi siya binigyan ni Warner ng oras para mag-isip. Muling sumaksak siya kay Hansen. Ay wanindang ni Hansen ang espada upang depensahan ang sarili. Muling naging anino si Warner, lumapit at naging solid muli, sinaksak sa leeg niya. Parang nakahanda si Hansen. Pumasok siya sa kanyang sariling Super God Spirit Mode, na ginawang liwanag na anino ang kanyang katawan upang maiwasan ang saksak ni Warner. Bumuhos ang dugo. Nakakuha si Hansen ng marka ng dugo sa kanyang leeg. Hindi naiwasan ng kanyang Super God Spirit Body ang saksak ni Warner. Sa kabutihang palad, sinusubukan lang ni Hansen ito. Naiwasan niya ang pangunahing tama. Kung hindi, tiyak na mapuputol ang kanyang ulo. Mali ito, paano nagagawa ni Warner na magpalit-palit sa Super God Spirit at Reverse Super God Spirit Body nang walang hirap, kahit hindi pa niya nasa Syra ang mundo. Mabilis na gumalaw si Hansen, patuloy na iniiwasan ang atake habang iniisip. Mas lumakas si Warner sa kakayahang magpalit sa dalawang kapangyarihan. At ang dalawang kapangyarihan niya ay sapat na upang labanan ang Super God Spirit Mode ni Hansen. Mas lumala ang sitwasyon ni Hansen. Nang muling sumaksak si Warner, wala nang puwang si Hansen para umatras. May bahagyang kinang ng lamig sa ilalim ng kanyang mga mata. Nagbago ang presensya ng kanyang katawan. Lumabas ang primal at nakakatakot na kapangyarihan, na bumuo ng sword light sa Inch Grey Sword. Naglalaman ito ng destructive power patungo kay Warner. Ang reverse version ng Story of Jin's power ay ang pinaka-nakakatakot na destructive power. Sa Indestructible Inch Grey Sword at Super Spank skill ni Hansen, ito ang magiging pinakamalakas na atake na naipamalas niya. Katcha! Tumama ang Inch Grey Sword sa kamay ni Warner tulad ng lag-ari sa metal. Nagpakawala ito ng maraming spark at liwanag. Sa mas malapit na tingin, mapapansin na hindi talaga ang kamay ni Warner ang tinamaan. Ang target ni Hansen ay ang Black Crystal Ring sa kanyang daliri. Matagal nang pinagmamasdan ni Hansen si Warner. Ramdam niya na may mali sa ring. Sa huli, nagpasya siyang ito ng atensyon dito. Bagamat hindi nagpapakita ng kapangyarihan ang ring, alam ni Hansen na may kakaiba rito.
Sa wakas, nabasag ang Black Crystal Ring sa pamamagitan ng sword power mula sa Inch Grey Sword ni Hansen. Nahulog ito mula sa daliri ni Chin Wonner at naputol sa dalawa. Nagulat si Chin Wonner. Nagulat siyang nakatayo sa lugar. Nagsimulang humina ang gintong liwanag sa paligid niya. Nagsimulang maging itim ang kanyang buhok mula blonde. Nakita agad. Ayos lang. Siya ay malapit kay Wonner. Baka alam na niya ito. Bulong ni Chinshu sa sarili, ngunit hindi lumihis ang kanyang tingin. Para bang inaasahan na niyang mabasag ni Hansen ang ring. Ginoo, dapat ba nating buksan ang portal at ibalik si Miss Wonner? Lumapit si Sky King kay Chinshu at Yumoko. Pagpasok ni Wonner sa Burning Red Sky, hindi niya na-trigger ang Sky Theft fight sequence. Ginamit ni Sky King ang kanyang 33 Sky Spirit Body at kapangyarihan upang dalhin si Wonner sa Burning Red Sky. Maliban kay Chinshu at Sky King, tanging mga tao sa Burning Red Sky lamang ang nakasaksi sa nangyari. Hindi, malamig na sagot ni Chinshu. Nakatingin pa rin siya sa spirit mirror na binuksan ni Sky King. Pinanood niya ang Burning Red Sky. Pinanood ni Hansen si Blonde Wonner na muling naging black-haired Wonner. Naramdaman niya ang saya. Biglang bumangon ang Black Crystal Ring na nabasag, kasama ang ulap ng itim na usok. Nilaipat ito patungo kay Wonner. Takbo. Mabilis ang mga mata at kamay ni Hansen. Hinawakan niya ang itim na usok. Pinigilan ng hollow structure ng Ice Jade Field ang paglapit nito. Pang! Sa susunod na segundo, nasira ng itim na usok ang Ice Jade Shield. Pumunta ito sa harap ni Wonner at pumasok sa kanyang bibig. Naging malungkot si Hansen, ngunit tila wala siyang magagawa upang pigilan ito. Hindi na siya nagatubili at sinaksak ang leeg ni Wonner, nais niyang pigilan ang lahat bago makarating ang usok sa kanyang tiyan. Natuwa si Wonner sa kakaibang pagbabalik. Ang kanyang katawan ay gumalaw ng kakaiba, parang multo, pabalik. Habang gumagalaw, na-miss ni Hansen ang saksak gamit ang Inch Grey Sword. Napansin niya ang mga mata ni Wonner, buong itim. Mas nakakatakot kaysa sa kahit anong multo. Mas nakakatakot kaysa sa dati niyang blonde eyes. Hinawakan ni Hansen ang Inch Grey Sword, nais sumaksak, ngunit nakita niya may dalawang god lights na lumabas mula sa likod ni Wonner. Nilaslas nito ang kanyang damit sa likod, para bang isang lumilipad na paru-paro. Ang dalawang gintong at pilak na godlights ay parang pakpak na lumalawak sa likod ng katawan ni Wonner. Lumikha ito ng nakakatakot na espiritu ng liwanag. Magkasama sa parehong katawan ang Super God Spirit Body at Reverse Super God Spirit Body, pero hindi pa nasasira ang mundo. Wala pang conflict. Paano ito posible? Pinanood ni Hansen ang nakabiglang skylight wings ni Wonner at pinaikit ang mga mata. Kabanata 3370. Si Wonner ay may suot na nakakamanghang skylight wings. Dahil sa mga pakpak na iyon, ang isang bahagi ng kanyang katawan ay kumikislap sa gintong aura, habang ang kabilang kalahati ay puti na parang yelo. Ang kanyang mga mata, na pinuno ng itim na pupils, ay nakatitig ngayon kay Hansen. Parang mga multo ang itsura nito. Galit ba si Chinshu? Ano ang ginawa niya kay Wonner? Napaikit si Hansen. Base sa paraan ng pagmamahal ni Chinshu kay Wonner, hindi dapat niya ginawa ang anumang makakasama sa dalaga. Napakabihira ng nangyayari kay Wonner ngayon. Hindi niya maipaliwanag kung bakit kailangang gawing ganito ni Chinshu si Wonner. Hindi alam ni Hansen na mula nang gawing black-haired mode si Wonner, labis niyang namimiss si Hansen. Palagi niyang pinupuri si Hansen sa tuwing wala ito. Hindi sinabi ni Chinshu ang tungkol dito kay Wonner. Nanatili siyang mahinahon sa kanya, ngunit ginamit niya ang ilang matitinding pamamaraan upang muling gawing blunt si Wonner. Layunin ni Chinshu na tuluyang tapusin si Hansen upang siya lamang ang maging tumatanggap ng pagmamahal ni Wonner. Hindi niya matanggap na may ibang tao na mas mahalaga sa puso ni Wonner kaysa sa kanya. Si Wonner ay lumulutang sa hangin. Kumakulog ang mga pakpak sa kanyang likuran. Pinagtagpo niya ang kanyang mga kamay. Para siyang nagdarasal na anghel. Wala sa mukha ni Wonner ang nagpapakita ng pananampalataya o sigla. Tinitingnan niya si Hansen ng napakalamig. Nang pinagtagpo niya ang mga kamay, lumitaw ang kakaibang liwanag. Hindi ito nagmula sa kanyang Super God Spirit Body o Reverse Super God Spirit Body. Break world power ba iyon? Parang hindi tama. Pinanood ni Hansen ang mga kamay ni Wonner at naramdaman ang kakaibang kapangyarihan. Matapos ma-break ng kanyang Super God Spirit Body ang mundo, naging purong Super Spirit God Body ito na hindi makakasira ng anuman sa mundo. Ngunit hindi rin siya masaktan ng kahit ano sa mundo. Ang kapangyarihan sa kamay ni Wonner ay hindi spirit power. Gayunpaman, mayroon pa rin itong mga elemento ng kapangyarihan ng Super God Spirit Body at Reverse Super God Spirit Body. May ibang paraan ba ang Super God Spirit Body para sirain ang mundo? Pinanood ni Hansen ang mga kamay ni Wonner nang may pagkamausisa.
Napansin niyang matindi ang liwanag ng kanyang mga kamay. Halos transparent ang kapangyarihang ito, ngunit hindi ito spirit power. Sa masusing tingin, may transparent na puwersa na umaakyat mula sa kanyang mga kamay. Nang tanggapin ng kanyang mga kamay ang transparent na puwersang ito, naging malinaw na kristal ang mga ito. Nang kumalat ang puwersang ito, ang buong katawan ni Warner, pati na ang mga light wings sa likuran, ay naging parang transparent na kristal. Ngayon, si Warner ay mukhang transparent na crystal statue. Ang tanging naiiba ay ang kanyang mga mata, na nanatiling itim. Kung hindi titignan ng mabuti, iisipin mo na lamang na dalawang kakaibang itim na mata ang lumulutang sa hangin. Sa mas malapit na pagtingin lamang makikita na transparent ang kanyang katawan. May ibang paraan ba ang Super God Spirit Body para sirain ang mundo? Labis na nagulat si Hansen sa kanyang nasaksihan. Si Warner ay nag-break ng mundo, ngunit sa isang ganap na naiibang paraan. Parehong ginamit nila ang Super God Spirit Body upang sirain ang mundo, ngunit dalawang magkaibang Super God Spirit Powers ang lumitaw. Hindi alam ni Hansen kung tama ang Break World Power ng kanyang Super God Spirit Body o kung tama ang sa kanya. Sa alinmang paraan, naglalabas si Warner ng nakakatakot na presensya na nagpataas ng alerto ni Hansen. Nang pinaghiwalay ni Warner ang kanyang mga kamay, naramdaman ni Hansen ang isang pangil ng kilabot sa kanyang katawan. Agad niyang naramdaman na may masamang mangyayari. Hindi siya nagatubili. Agad niyang ginamit ang Break World Mode ng kanyang Super God Spirit Body at sinuot ang Break World Body. Sa susunod na sandali, nakita ni Hansen ang kamay ni Warner sa kanyang dibdib. Napakabilis niya na hindi nakaiwas si Hansen. Pinanood ni Hansen ang halos transparent na kamay na pumapasok sa kanyang dibdib. Dumaan ito sa kanyang katawan. Nang hilahin ni Warner ang kanyang kamay, napansin ni Hansen ang butas sa kanyang spirit body. Malubha siyang nasugatan. Ang Break World Power niya ay kayang makasakit sa aking purong spirit body. Agad na gumalaw si Hansen. Habang gumagalaw, bumalik sa normal ang nasirang spirit body. Tinitingnan ni Warner si Hansen ng kakaiba. Sa susunod na sandali, kumilos muli ang kanyang kakaibang katawan. Ngunit handa na si Hansen. Tinitingnan niya ang katawan ni Warner ng mabuti, umaasang mahuhulaan ang susunod na atake. Gayunpaman, nang itaas ni Warner ang kamay, muling dumaan ito sa katawan ni Hansen. Ngayon alam na ni Hansen na hindi niya maiiwasan ang atake ni Warner. Hiningi niya ang kanyang nasirang spirit body, pinagsama ang lahat ng lakas, at sinubukang suntukin ang kakaibang katawan ni Warner. Naramdaman ni Hansen ang kanyang kamao na pumapasok sa parang likido. Napakalaki ng resistensya na parang suntok sa bato. Nang pumasok ang kamao sa katawan ni Warner, naramdaman niyang napakamalambot nito. Parang walang buto. Parang nilusob niya ang tubig. Boom! Ninais ni Hansen na hilahin ang kamao at atakihin ang iba pang bahagi ng katawan ni Warner, ngunit biglang naramdaman niyang na-electrify siya. Pamamanhid at paralysis ang naramdaman sa kanyang spirit body. Ramdam niya ang puwersang humihila sa kanyang kamao. Hindi niya maalis ang kamao sa katawan ni Warner. Ang pinakakakaiba, si Warner ay tila nasa parehong kalagayan. Nanginig ang kanyang katawan na parang na-electrify. Hindi maalis ang kamay na pumapasok sa dibdib ni Hansen. Habang pinapanood ni Chinshu ang pangyayaring ito, nagbago ang ekspresyon niya. Malakas niyang tanong, ano ang nangyayari? Ang Break World Power ni Hansen at ang Break World Power ni Warner ay nakalikha ng kakaibang ritmo. Kahit si Chinshu ay hindi alam. Kinuha niya ang Black Crystal Ring mula sa Black Crystal Armor. Ginamit niya ang Jin Prototype Power ng ring upang paganahin si Warner na i-break ang mundo. Matapos mag-break ng mundo si Warner, napakalakas niya. Kahit si Chinshu ay hindi maaring maliitin ang kakayahan niya ngayon. Akala niya madali niyang matatalo si Hansen. Sino ang aakalang ang Break World Power ni Hansen ay makalikha ng ritmo kasama ang Break World Power ni Warner? Parang parehong naransak ang kakayahan nilang lumaban. Sky King, buksan ang daan papuntang Burning Red Sky. Ayaw ni Chinshu na maranasan ni Warner ang panganib. Pinagpahinto niya ang ideya na hayaan si Warner na labanan si Hansen. Siya mismo ang lalaban kay Hansen sa Burning Red Sky. Bago makasagot si Sky King, nagsimula ang kakaibang pangyayari sa Burning Red Sky. Nagsimula ang mga katawan ni Hansen at Warner na magsanib. Magkatabi sila, ngunit lumapit ang kanilang mga katawan hanggang sa magsimulang magsanib. Magharap na parang Siamese twins, patuloy silang nagsasanib.